Good afternoon, ma'am. This is my first report sa Book 2. So, magsugod kong report sa Article 312 taman sa Article 315. So, dito sa Article 312, occupation of real property or usurpation of real rights of property. It is committed by any person who by means of violence against or intimidation of person shall take possession of real property or shall usurp any real rights and property belonging to another. So, para liable ta sa Article 312 na atay upat ka elements. So, first element is the offender takes possession of any real property or usurp any real rights and property. Diba, ingon ta sa robbery is ang nanakaw is ang personal property. So, diari sa Article 312, ang nanakaw is ang real property or real o property. So, example aning mga real properties, example ano is mga lands, building. So, usay gimo ni offender, gigamit niya or gipuy-an niya ang isa ka real property o property. Example anis mga squatter, mga ano kay mga balay ba? Tikit. So dito sa second elements, real property or real rights belong to another. So yung possessor or usurper ay hindi niya pagmamay-ari ang isa ka property. Otherwise, hindi ito ang liability niya kung naaman. So, dahil sa pangatlo, violence against or intimidation of person is used by offender in occupying real property or usurping real rights in property. So yung offender either sinaktan o physically tinakot yung may-ari ng real property para maagaw niya ang property o kaya mapuy-an. Four elements is there is intent to gain. So, diari ta sa Article 313 ang altering boundaries of landmark. So, it is committed by any person who shall alter the boundaries marks of monument or towns, province, or state, or any other marks intended to designate the boundaries of the same. Na siya duha ka elements. Ang first elements is there are boundary marks or monument of town, province, or states, or any other marks intended to designate the boundaries of the same. Pangalawang elements is offender alter said boundary marks. So kita kailan naman tatanan sa mohon. So example, una na alam ninyo na example ni sila sa mohon. So kana siya, ang meaning ng P is private survey. So ang pwede lang magbutang ana is kanang mga lisensyadong engineering o lisensyadong engineering o mga otherwise license puro. Tapos maunang mohon. So maunang mohon or mark ng property mo. So kapag nilipat nimo ng mohon, liable ka sa Article 313. So balhin na punta dire sa Article 314, fraudulent and insolvency. It is committed by any person who shall abscond with his property to the prejudice of his creditor. So naani siya itulo ka elements, 3 elements. First element is offender is the debtor that is has obligation to and liable. Second is that he abscond with his property. Pangatlo is there be prejudice to his creditor. So ito yung mga kriminal na nagagawa ng isang nagkakautang sa pamamagitan ng
pagtatago sa sarili, ari-arian, upang hindi mahanap ang taong dili mahanap ang taong pinagkakautangan. Example is offender magtatago upang hindi niya ma-receive ang mga mohon somon laban sa kanya. Si offender is i-transfer sa iba ang ari-arian niya upang walang makuha sa kanyang creditor. Kini na ako i-game mo na example para masabtan jud ninyo. Kini siya gisulat lang ako siya. So first example and another example. Si Brigado nagkautang kay Largo. Si Brigado may isang hektaryang lupa o kaya ari-arian upang aron di makuha ito ni Largo is gidonate ni Brigado ang kanyang lupa sa kanyang anak para pag siningil siya ni Largo walang makuha si Largo kay Brigado. Walang property pwedeng hilain pambayad kay Largo dahil binigay na ni Brigado ang lupa sa anak niya. Ganun na nga ang intensyon ni Brigado. Maong liable siya sa Article 314. Kung tama, sabtan niyo ang example ako. So, diari ta sa Article 315, swindling or estafa. So, naan ni siya 4 elements. So, ang first element is deceit or fraudulent act na ginawa sa iyo, katulad ng pagpapanggap, pagsisinungaling, at ang panloloko. So, second element is material loss. Dahil sa deceit o nawalan ka ng pera, ari-arian, or legal na karapatan. Pangatlo is intent to defraud. Dapat present na. Dapat sinadya niya ang ginawa niyang pagpapanggap, pagsisinungaling, kaya panloloko sa iyo upang makinabang sa iyo. Pang-apat, reliance to deceit. O kaya ka nawala ng pera, ari-arian, or legal na karapatan dahil umasa ka na totoo ang kanyang mga sinabi. Maura ng example na ako sa Article 15, swindling or estafa. So, dapat dilita porque niloko ta, mambintang dahil ta, porque niloko ka, estafa na dahil, dili, ganun. So, thank you, ma'am. This is my first report, ma'am.